Magandang araw mga kapuso, narito po ang mga kapanapanabik na ganap dito lamang po sa Apoy sa Dugo. Paniwalang paniwala nga po ang lahat ng mga tao dito sa bahay ni na Sylvia na talagang hindi makakapagsalita itong si Vanessa ng normal, na talagang hindi siya makakagalaw o hindi siya nakakapag-isip ng normal. Pero kailangan niyang gawin itong pagkukunwari para makakuha siya ng ebidensya laban dito kay Angel, dahil si Angel nga ang hinala niyang pumatay dito sa kanilang anak na lalaki. Ngayon naman ay nakuha na talaga ni Angel ang loob ni Mikay na anak ni na Vanessa at Marco. Ngunit patuloy pa rin na gumagawa si Vanessa ng paraan para sa ganon ay mabawi niya ang simpatsya ng kanilang anak na si Mikay. Samantala, dahil nga sa uod na nakita ni Angel dito sa prutas na kanyang hinihiwa at ito nga ay inilagay ni Vanessa, nagsisigaw nga itong si Angel dahil may trauma siya noong bata siya, kung kaya't umalis ang mga bisita nitong si Sylvia at napahiya nga ang Sylvia na ito dito sa kanyang mga kaibigan, kung kaya't pinapalayas niya si Angel. Pero dahil nga mautak si Angel, kinasabwat niya o kinausap si Mikay para magtago, at ang kapalit nito kapag mahanap nila ay sasabihin dito kay Sylvia na wag na nilang paalisin itong si Angel. At talaga namang pong ginawa ni Mikay ang itinuro sa kanya ni Angel, kung kaya't hindi na nga muli hindi na mapapalaya si Angel dito sa bahay ni na Sylvia. Samantala mga kapuso, patuloy pa rin ang sikreto na pagkuha ni Vanessa ng mga ebidensya upang sa ganon ay malaman niya ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanilang anak na si Marco. Nakakita nga siya ng isang phone number na ito ay ang kaibigan nitong si Angel, at agad naman na tumulong ang mga kaibigan ni Vanessa upang mahanap ang babaeng ito. Samantala, dumating nga ang kapatid nitong si Marco at naaawa din siya dito kay Vanessa na ang alam nila ay hindi normal ang kanyang pagsasalita ngayon. Ngunit hindi naman kasi nag-iingat itong si Vanessa mga kapuso. Nakita nga siya mismo ng kapatid nitong si Marco at hawak-hawak nito ang notebook. At dito nga nakapagsalita itong si Vanessa, at dito malalaman ng babae na nagkukunwari lang pala itong si Vanessa. Sana hindi itong babae na to ang maglaglag dito kay Vanessa, para sa ganon ay matuloy ang plano ni Vanessa na makakuha ng mga impormasyon tungkol dito sa namatay niyang anak. Mga kapuso, pakaabangan po natin ang bawat yugto dito lamang po sa Apoy sa Dugo. Ano naman kaya ang gagawin ni Marco kapag malaman niya na nagkukunwari lang pala itong si Vanessa? Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. God bless.